Eto na, meron na naman po tayong panonoorin. Ito'y galing sa ating Showbiz Fanatics mga kapatid. I-subscribe nyo yan dahil nagbabalita po yan patungkol sa ating Pilipinas kung mahal. Nasa description yan. Ito ang title. Panonoorin natin to at bibigyan ng mga opinyon at reaksyon matapos tawaging sinungaling si FPRRD. Amy Marcos inilaglag si PBBM. Blankong papel sa bycam. Totoo? Question mark yan mga kapatid, aalamin natin. Pero syempre, kapag bago ka pa lang sa ating channel at kapag hindi ka pa nakakapag-like, mag-like at mag-subscribe ka na, babubulong. Para connected ka sa mga gagawin nating reaction video. At ang importante naman din dito mga kapatid, kapag ka mabagal ang inyong internet, magpalit ka na. Nandiyan po ang Fiber ni Juan. At andyan ang contact number, baka available na po yan sa inyong lugar. Ang swerte nyo dahil ang mura-mura na, napakabilis pa. Okay, simulan na po natin anong meron dito. Matapos itanggi ang anomalya sa 2025 budget at tawagin pang sinungaling ang former president na si Rodrigo Duterte, Pangulong Bongbong Marcos Jr. inilaglag ng sariling kapatid ang presidential sister na si Amy Marcos. Ito ang matinding pag-aamin at pagsisiwala ng re-election ni Senator na si Amy Marcos. Nagsalita siya rito mga kapatid, no? Ngayon kasi nakita rin ni FPRRD, ang ating Tatay Digong, at pareha sila ng sinasabi. Kung sinabi ni PBBM na sinungaling po si Tatay Digong, ibig sabihin sinungaling din po ba si Madam Amy? Nagtatanong lang naman po ano. Sa mga naging revelasyon Diba? at pagpapatunay ng mga ebidensyang hawak ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte na legit at hindi imbento ang mga di umano'y blankong papel sa loob ng BICAM Committee reports patungkol sa 2025 budget na pinirmahan isang araw bago matapos ang taong 2024. Tila kinukuyog ngayon ng taong bayan ang Pangulong si Marcos Jr. matapos ang tila bukod sa pagsabi nitong sinungaling ang dating Pangulo at sa pag-deny sa mga anomalya sa 2025 General Appropriations Act, tila hindi na napigilan ng senadorang si Amy Marcos na aminin sa publiko na totoo ang mga sinabi ng dating Pangulo. Di ba? Ayon sa ating bidyong pinanunood. So paano yan ngayon? Kung sinungaling nga ang Tatay Digong, sinungaling din si Madam Amy. Diba? Ganun naman yun eh. Ano ba talaga ang totoo? Kasi kahit yung mga dilawan, nagsasalita na rin sila. Sinasabi na rin nila na may nakita sila. Diba? So, Mr. President, ano po ba talaga ang ganap? No? Nag-trending sa social media ang naging pagpapatotoo ni Amy Marcos sa plenaryo ng Senado kung saan isiniwalat nito na tugma ang mga naging babala ni former President Rodrigo Duterte sa taong bayan patungkol sa mga blankong papel ng BICAM reports para sa taong 2025 budget. Ayon sa senadora, kahit siya at ang ilang kasamahan nito sa Senado ay hindi pumirma nang makitang tila mina-manipula o dinuduktor ang ilan sa mga budget na nakalaan para sa mga tao. Special mention pa ng senadora ang tila pinagpipilitang budget ng AKAP na tila halos mas malaki raw o doble ang taas kung ikukumpara sa tertiary fund ng ilang mga state colleges and university na nagbibigay ng libreng pag-aaral sa mga kabataan. Kasi isipin mo, ang AKAP ba makakapagpabago ng buhay ng isang Pilipino? Sa tingin nyo, tanong lang naman, kung ang kanilang, excuse me po, kung ang kanilang sinasabi ay para maibsan ang gutom or maibsan yung parang medyo kapos kasi nga kulang yung sweldo, bakit hindi na lang po sila magpanukala na taasan ang sweldo? Yung tipong makakabuhay ng pamilya. Kasi dito sa ating bansa, mga kaibigan, alam mo yung mag-aaral ka, ang taas-taas na mga requirements ng mga hayop-hayop na mga company na yan, tapos ang baba magpasweldo.
Diba? Nag-aaral ka, okay ka naman eh. Kaso, babaratin yung sweldo mo. Katakot-takot na requirements, kailangan pa ng 2 years o 3 years na kaalaman. Diba? Tapos yung sweldo mo kapiranggot. Nandiyan dyan naman yung akap para po sa mga maliliit ang sweldo. Tama nga naman. Pero lagi na lang hubang ganun. Kailangan may pagbabago ho tayong makita. Base lang ho yan sa opinion ko, ano? Inamin rin ng senadora na marami sa kanyang mga kapwa mambabatas ang hindi sang-ayon sa mga naging report sa BICAM Committee na tila isa sa mga pinaka-pinag-usapan ng iyang tila pagpayag ng Senate Committee Chairman for Finance na si Grace Poe at ang overall chairman ng Committee Appropriations na si Zaldico. Agoy. Isa lamang raw ang pinakamalaking tanong ngayon. Lalo't sa pag-amin ng senadorang si Amy Marcos at tila pag-validate na totoo ang mga ebidensyang isiniwalat ng dating Pangulo patungkol sa mga blankong papel sa 2025 budget. Pinalalabas raw ba ng presidential sister na nagsinungaling ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos nang tawagin itong fake news o hindi totoo at sinungaling ang mga ebidensyang ikinalat ni President Rodrigo Duterte patungkol sa di umunay pagmamanipula ng ilang mga kongresista sa 2025 budget na nagkakahalaga ng 6.32 trillion pesos. Sobrang laki. Ate Amy, baka naman pwede mong bulong-bulungan ang iyong kapatid, no? Na total gusto mo rin naman po sa tama. Sana minsan mapanood, no? Ano lang, hindi na natin kailangan yung biray na o balat-banatan yung mga kahit na sino. Madam, baka naman po pwede kausapin nyo yan ng masinsinan. Wag nang makinig kahit kani-kanino. Baka naman kaya niyang kontrolin. Kasi may mga iba, hindi daw hawak ng ganitong mga saklaw, etc. Pero bilang presidente, kaya ka nga naging presidente, siguro naman may power ka na pwedeng gawin para po yung mga gagawa ng mga hindi magaganda, mabigyan ng aksyon. Kasi, ayan, nag-trending na naman to. Baka may ibang lalabas na naman na issue para mapagtakpan itong isyong ito. Kaya hindi ho natin ito bibitawan. Kumbaga, hindi natin ito tantananantan. Ang hirap. Kasi baka makawala itong topic na to eh. Baka biglang may lalabas na naman dyan, sasabihin wala talagang mahihirap sa Pilipinas. Tapos yun na lang yung pag-uusapan, maiiwan to. Kaya mga kababayan ko, lagi nating ipapaalala, ano ba talaga ang totoo? Nagtatanong lang din naman tayo, ano ba yung pinirmahan? Kasi ipinapaliwanag naman ni Sir Escudero na hindi naman daw ganito, hindi naman daw ganyan. Parang ang hirap intindihin bilang isang Pilipinong wala ka naman alam sa politika. Hindi mo, di ba, paano mamamayang Pilipino ka? Hindi ka naman nakapag-aral yung mga politics na yan. Paano mo papaniwalain ang sarili mo? Grabe, ang galing magsalita ni Cheese, di ba? Di parang, ganun pala yun, hindi ko naiintindihan, pero sige, total pinaliwanag naman na. Ang sa atin, gusto nating makita, sige nga, patingin kami ng mga pirma-pirma na yan. Hindi ho kasi pwedeng mali. Sinungaling si FPRRD. Di sinungaling din si Ate Amy. Diba? Sige, para malaman ninyo ang totoo. Halimbawa lang, no, opinion, syempre. Halimbawa, para malaman nyo ang totoo, eto ang ebidensya ko. Ipapakita ko ang papel. Mayroon tayong website. Tama yun, pwedeng puntahan. Mapupuntahan ba yan ng mga mahihirap na Pilipino nang walang alam sa internet? Lalo na po yung mga nanay, tatay at lola't lolo natin na walang alam sa computer. Pupunta sa anak. Anak, pwede bang tignan mo? Lagyan natin. Anak, pwede bang tignan mo ito sa Wi-Fi? Tignan mo yung sinasabing website. Ngayon, pupunta naman yung anak, no? Pupunta yung anak doon sa website. Tay, hindi ko naman kasi naiintindihan tong website na to eh. Sample lang naman to. Hindi to totoo. Halimbawa lang. Tay, yung website may nakalagay dito, click me to claim price.
Hindi, ibig kong sabihin, hindi naman alam ng iba. Wala namang alam, hindi naman sila ganong katindi sa mga computer. O kahit, di ba nga minsan YouTube, nalilito pa yung mga elders nating mahal. Yung mga OFW yung iba din, di ba? Ngayon, ipakita mo na lang. Ipakita mo na lang na ito ang pinirmahan ko, ipapaliwanag ko sa inyong maigi. Yun lang, wala na. Hindi mo tayo nang-aaway. Wala nang ganun. Oh, si FPRRD, mali po siya. Baka mali ho siya ng pagkakaintindi. Eto po. Kaso sinabi niya sinungaling. Madam Amy, hindi ka lang inirekta ni PBBM, pero parang sinasabihan ka na rin na sinungaling kasi isa kayo ng sinabi. Sila Raul Manuel. 'Di ba? Ganito 'yan. Yung mga taga-kabila, no? Ayaw nila kay Raul Manuel. Ayaw ko rin naman doon kasi 'di ba? Inaaway niya si PBBM dati. Dati si PBBM sinusuportahan natin. Maging si Maharlika at iba pang mga DDS vlogger, suportado niya po si PBBM nung mga panahon ng eleksyon. Kahit nung unang taon, nagka-problema kaya bumitaw. May nakikita kasi silang mali. Yung mga hindi bumitaw, ewan natin baka may sarili silang mga paniniwala. Pero dahil may mga sarili kayong paniniwala, gaya din namin, sana tignan nyo rin itong anggulo na to. Hindi nyo pwedeng sabihin, di magdemanda kayo. Maging concerned din kayo. Tignan nyo rin mga kapatid, para sa atin to, hindi para, nanalo kami. Nakalusot kami sa Bicam. O yung mga DDS vlogger, mga syunga-syunga, ganon. Pag yan nakaligtas, pag yan nakalusot, kahit kayo mismo yung mga magiging anak nyo, talo tayong lahat. Kung totoo kung totoong meron pong magic na nagaganap. Gusto nyo yung ganon? Diba? Para sa atin to, hindi kasi pwedeng hindi. Sa bagay, yung iba siguro baka bayad, no? Kaya hindi na lang makapagsalita o kaya may grupo sila na kailangan protektahan nila si PBBM, etc. Pwede mong protektahan si PBBM. Pagka may mali, sita-sita rin. Yun lamang po, di ba? At tuloy natin to Ay, pag nakaabot po kayo dito, palike naman sa ating video. Tanong ng bayan. Kung blanco, bakit pirmado? Magkapatid na Marcos, naglalaglaga na raw ba sa harap ng publiko? Okay. Panoorin ang full video. Uulitin ko po ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anuman reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Okay. Walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilapastangan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang akap, lakihan ng labis-labis ang MAIP, at pagpiestahan ang DPWH. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Ayaw niyo po talagang pirmahan yung report, Ha? Ayaw niyo pong pirmahan yung report as of now. Oo. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Bukod kay Pangulong Duterte, sinungaling din si Madam Amy, no? Bakit yan na lang lagi topic mo, ex-crew? Alam mo naman palampasin ho natin. Ganun na lang ba? Change topic na naman ho tayo. Tapos, may iba na naman tayong maririnig na winaldas na yung pera. Something like that. Example lang. Gusto nyo ba laging ganun? Kaya hindi ho tayo hindi natin to tinatantananantan. Sayang. Ang dami na hong nasayang na mga usapan na puro na lang usapan gaya nito.
Si flood control, halos ilang milyong ulit ko nang sinasabi. Naputol din yung usapan nila dun sa Senado, di ba? Oh, eto, mapuputol na naman ba? Gusto nyo ba matapos na naman to? Sayang. Nakakaawa lang. Kung totoo itong balitang ito, nakakaawa po yung mga mamamayang Pilipino na ang sinasabi nila, nag-aaway-away yung mga nasa gobyerno. Pag nagbati ba yan, meron ba tayong pakinabang? Sila lang naman eh. Hindi po. Di ba? Kulang sila sa knowledge. Kasi po, pag nagtagumpay ang kasamaan, hindi po uunlad ang Pilipinas. Uulitin ko ulit, mamanahin ito ng mga susunod na henerasyon ng lolo ka na, lolong-lolo ka na noon sa pinaka apo mo sa kuko. Mga ganon. Ang hirap ng Pilipinas. Bakit naging mahirap? Kasi nung mga nakaraan, okay na sana. Kaso nga lang dumating daw si Ganire. Kaso maraming kurakot na naman. Oh. Kaya eto na nangyari. Nagkaroon na ng Prime Minister. Di ba? Okay, balik tayo muna sa present. Sinong magiging may kasalanan? Ngayon, yung mga paid vloggers ba tawag dyan? Yung mga bayarang vlogger, pwedeng nagtagumpay sila. Halimbawa man na nagtagumpay ang kasamaan. Paano na lang yung mga susunod na henerasyon mo? Yung mga kamag-anak mo, yung mga magiging apo mo sa kalingkingan ng pinakadumi mo sa koko. Madadamay ho lahat sila sa paglubog ng Pilipinas. Huwag na tayong gumaya sa ibang mga bansang korap na korap talaga. Meron namang pag-asa, kaya nga nandyan ang Duterte. Si PBBM, umasa naman tayo eh. Okay naman ng mga una eh. May mga pabahay, ewan ko kung ano nang nangyari sa pabahay. Kung totoo man na naging okay na yon, maraming salamat po. Basta pag may mga magagandang nagawa, sige lang. Pero, base lang din sa aking opinion, kapag ka may mga bumubulong sa'yo at yan ang pinaniniwalaan mo, walang mangyayari. Sana nagsanib puwersa na lang sila ulit, no? Ang gusto lang naman ni BP Sara, yung mga usapan nila dati, no, gusto lang naman nila matuloy sana yung mga project ni FPRRD o ituloy yung mga pwede pang gawin. Ganon kasi yung sinimulan nila. Wala na. Ngayon, pinagtatanggol pa ng iba na si PBBM kasi hindi kasi nila nakuha daw ang nag-post si PBBM na hindi kasi nila nakuha yung gusto nila. Kaya sinisira nila ako. Ano bang gusto ng mga mamamayang Pilipino? Pagbabago para sa Pilipinas. Di ba? Gumanda ang Pilipinas. Ano ba ang ayaw ng mga Pilipino? Kontrahin ang Duterte. Kontrahin ang Duterte at laging sisihin. No? Ayaw ng mga mamamayang Pilipino yan. Pero nakikita rin natin na minamanipula, para sa akin lang to opinion ko, minamanipula pati yung ratings. 40-something% ng mga Pilipino gusto ang impeachment. OMG kayo. Kaya yung iba naniniwala din, hindi namin kayo masisisi. Pero magkakaalaman yan pagdating po sa eleksyon. Ewan ko lang kung papaabutin na lang ng eleksyon ng 2028. Kasi sa nakikita ko ngayon, gustong-gusto nilang pabagsakin si BP Sara at pag bumagsak ang mga Duterte, kawawa po ang Pilipinas. Base lang ho yan sa aking opinion.